Magandang gabi po, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Camille. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung na-experience ko nung nagbakasyon ako sa lugar ng best friend kong si Mika. Alam niya kasi na matagal ko nang gustong mapuntahan yung underground river sa Palawan. Dahil nga taga Puerto Princesa siya, ay na-excite talaga ako nung nalaman ko yon. At yun nga, inalok niya akong ipapasyal doon pagsapit ng bakasyon. Ang sabi niya, sikat ang nasabing tourist spot sa buong mundo pero may misteryo daw na bumabalot dito. Dahil mahilig talaga ako sa adventure, binaliwala ko na lang yung parang warning niya sa akin tungkol sa underground river. Ang totoo pa nga niyan, mahilig din talaga ako sa mga paranormal at supernatural. Nagbook na nga kaming dalawa ng flight papuntang Palawan. May 6 ways na option para maarating kami doon pero ang sabi ni Mika, mas mabilis daw pag via plane. Thankful naman kami kasi swabe yung biyahe. Nasa 1 hanggang kalahating oras lang yung biyahe namin. Galing kaming Maynila. Mabait yung parents ni BFF at may naka-ready na rin mga pagkain pagdating namin sa kanila. Fast forward. Konting description lang po para sa mga di pa nakakapunta doon. Makikita ang pasukan papunta sa ilog na nasa ilalim ng lupa sa isang bayan mula sa Sabang. Isang kamangha-manghang likas na yaman na umaagos sa loob ng isang limestone cave na may haba ng 8.2 kilometers. Parte ito ng isang system ng kuweba na may dramatic rock formation, stalactites, stalagmites at malawak na mga chambers. Sa pagpasok pa lang namin sa loob ng kuweba, Sir Bob, bukod sa mga paniki ay may naramdaman na kaming kakaiba ng best friend ko. Bumigat yung pakiramdam ko noong mga oras na yon at parang merong ibang nakamasid sa amin mula sa malayo na di namin nakikita. Nagtaka si Mika sa akin kasi napapaligiran kami ng tubig pero pinagpapawisan ako. Hindi ko pinansin nung una yung mga sinasabi niya. Isa pa, merong recorded guide kami na pinakikinggan. Hindi ko pa pinansin nung una yung mga sinasabi niya. Patuloy lang ako sa pagsuyod ng tingin sa paligid namin. Maya-maya pa ay namalayan kong busy na rin siya sa pagkuha ng pictures at videos pero walang flash kasi bawal po ang flash doon sa loob ng kuweba. Lumipas ang maraming sandali na paglilibot namin at patuloy na sa pagpasok sa loob ng kuweba. Nung parang may narinig akong kaluskos sa bawat parte na madadaanan namin. Naasakay kami sa isang bangka. 2 lang kami ni Mika na pasahero doon, tapos yung bangkero. Habang pabigat ng pabigat yung pakiramdam ko, napansin kong nagkaroon na ako ng mga pantal sa braso at binti. Nangangati kaya kinamot ko. Kaya naman napansin ng best friend ko. Ano raw bang kinain ko at bakit ganun kalalaki yung mga pantal ko? Sumagot naman ako sa kanya na wala akong ibang kinainan kundi sa bahay nila. Halos parehas lang kami ng food na kinain, kaya napaisip ako bigla kung bakit ako lang yung nagkapantal pero si Mika ay wala. Nasa kalagitnaan na kami ng kuweba nung may napansin akong parang itim na figura na nakamasid sa amin ng best friend ko. Sa bandang kabila malapit sa akin, may isa pang itim na figura na nakatingin sa akin at parang naangisi pa. May kadiliman yung area kaya di ko rin alam kung bakit ko siya naaninag nung time na yon. Medyo malabo yung itsura niya. Biglang sumama yung pakiramdam ko at maya-maya ay nagsuka na. Nanggulat nga si Mika pati na yung bangkero. Nagsabi siyang wag na kaming tumuloy at bumalik na lang sa ibang araw. Paglabas namin ng kuweba, Sir Bob, nagulat yung bangkero sa akin kasi ang dami kong pantal na malalaki at hindi siya pangkaraniwan. Kaya nagsuggest siya sa amin ni Mika na dalhin niya kami sa lola niyang albularya na malapit lang din doon ang bahay. Bumiyahe pa kami ng 1 oras bago nakarating sa bahay ng lola ni Manong Bangkero. Inaapoy na raw ako ng lagnat, sabi ng best friend ko. Saktong pagdating namin doon ay nasa labas na si lola na parang alam nitong darating kami. Dali-dali na lang kaming pinapasok sa loob para matingnan na ako. Nung time na yon, mas malaki at pulang-pula na yung mga pantal ko. Ano daw ba yung nangyari sa akin? Tanong ni Mika kay Lola Albularya. Nanggaling kayo sa underground river mga ining?
Tatawasin ko siya para gumaling agad. Lumabas daw po sa tawas ko yung figurang itim. Ayon kay Lola, napagkatuwaan daw ako ng mga nilalang doon. At hindi lang yon, may nagkagusto pa raw sa akin na isang figurang itim, kaya kailangan naming bumalik doon at mag-alay ng kahit ano. Kinabukasan, Sir Bob, naging magaan yung pakiramdam ko at yung mga pantal ko, kahit meron pa, ay hindi na gaanong malaki. Nagpasalamat din kami sa bangkero at syempre kay Lola Albularia sa paggamot sa akin. Dahil kung di naagapan, di ko alam kung anong mangyayari sa akin. Namili pa muna kami ng best friend ko ng mga iaalay doon sa loob ng underground river. Pagkatapos, nag-almusal na kami at nag-asikaso para bumalik sa kuweba dala yung mga alay. Inagahan talaga namin yung pagbalik doon. Kasama pa rin namin si Manong Bangkero. Sumama rin sa kanya si Lola Albularia. Habang papalapit kami doon, ay nag-usal muna si Lola ng maikling dasal bago kami tuluyang pumasok sa loob ng kuweba. Magkahawak kami ni Mika. Habang umaandar yung bangka, may bumungad na sa akin ng mga itim na figura. Ginagaya nila yung dasal ni Lola dahil dinig ko. Natatakot at napapaiyak na ako nung time na yon. Sa sobrang nervous ko nga ay nagsimula na rin akong magdasal. Nung sa wakas ay nakarating na kami sa gitna ng underground river kung saan may nakita ako mga itim na figura. Doon namin iniwan yung mga dala naming basket ng prutas at mga makukulay na bulaklak. Inalayan ulit sila ni Lola ng maikling panalangin para daw makasiguro kaming magiging okay na talaga. Matapos ng ilang sandali, tumingin ako sa mga braso at binti ko. Napangiti ako kasi unti-unti na rin nawawala yung mga pantal ko. Hanggang sa bumalik sa dati na parang walang nangyari sa balat ko. Bago kami magkahiwa-hiwalay, nagpasalamat ulit kami sa maglola. Binigyan ko rin ng tip si Manong Bangkero. Ayaw pa nga sanang tanggapin pero nagpumilit kami. Nagstay pa kami ng 2 araw kina Mika para mas mapahaba ang pagpapahinga at makabanding naman namin yung family niya bago kami bumalik ng Maynila. Masasabi kong itong bakasyon na to ang hinding-hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Bob. Thank you po kung inyong mabasa. God bless at more power sa inyong channel. Magandang gabi, Sir Bob. New subscriber niyo po pala ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang D, 36 years old at kasalukuyang nakikitira sa tiyahin ko dito sa Carmona, Cavite. Bale, bakasyon muna ako dito ng ilang buwan. Up and down ang bahay ni na tita. Yung hagdan ay maingay pag tinatapakan, lalo na pag umaakyat. Palagi po nila akong tinatanong kung meron daw bang tao sa taas kasi nadidinig nila na may umaakyat. Ang sabi ko, wala namang tao doon dahil nasa baba kaming lahat. Pero para daw sure, i-check ko rin at baka meron daw pusang nakapasok sa terrace. Baka raw umihi sa mga pinto ng kwarto. Eh di sumunod naman ako. Chinek ko yon, sir. Kaso wala naman akong nakita. Pababa na sana ako nung may mapansin ako sa gitna ng hagdanan. Yung para bang merong ulo ng bata. Tinawag ko kasi baka ako anak ng pinsan ko na umuupang malapit lang din kina tita. Pero di siya lumingon at nawala na lang bigla na parang bula. Dali-dali akong bumaba para itanong sa kanila kung may umakyat bang bata habang nasa taas ako. Pero sabay-sabay silang sumagot na wala naman daw umakyat bukod sa akin. Hinayaan ko na lang po yun, Sir Bob, at baka namamalikmata lang ako noong mga oras na yon. Lumipas ang mga araw hanggang sa tuluyan nang nawala sa isip ko yung tungkol sa batang nakita ko sa hagdan. Meron po pala akong karelasyon ngayon na taga Batangas at malimit po siyang umuwi dito sa bahay simula nung ipakilala ko siya kina tita. Nung minsang umuwi siya dito, tinanong niya ako kung nandito raw yung pinsan kong maliit. Napakunot noo ako. Sabi ko wala
at nasa tagapangalaga. Tapos nagulat ako sa sinabi niya na may nakita raw siyang batang umaakyat sa hagdan. Napatanong na lang ulit ako sa kanya kung lagi niyang nakikita yung bata. Sumagot siya sa akin ng oo. Lagi daw niyang nakikita. Tumawa na lang ako, sabay-sabing baka binibiro niya lang ako kasi wala namang batang maliit kina tita. Tsaka kako, kami lang yung tao sa bahay nung time na yon. Kaya papaanong magkakaroon ng bata? Seryoso ko pang idinugtong na huwag naman siyang manakot. Pero ang sabi niya, di raw niya ako tinatakot kasi totoo raw yung mga sinasabi niya sa akin. Tumawa na lang ulit ako para hindi na humaba ang usapan. Siguro mga Lunes po ng hapon yon, nasa kusina ako habang yung jowa ko ay nasa sala at nanonood ng TV. Nadidinig niya daw po na may nag-aakyat panaog na naman. Sakto pag yung pinapanood nung time na yon ay horror, shake, rattle and roll. Bigla siyang pumunta sa akin sa may kusina, namumutla. Tinanong ko naman siya agad ng bakit para siyang nakakita ng multo. Sumagot siya na paano raw kasi ay may nag-aakyat panaog na naman sa may hagdan. Sino raw ang hindi matatakot, lalo na at kaming dalawa lang ulit sa bahay ni tita. Sumagot ako ng pabiro. Ang sabi ko, baka kaka-horror niya lang yon, kaya naiisip niya na may multo. Dagdag ko pa na change topic na lang. Pero ang totoo, alam ko naman talaga na may bata nagmumulto doon na laging umaakyat panaog. Madalas, parang nananadya pa nga lalo pag alam na mag-isa lang ako sa bahay. Kapag busy ako sa mga gawaing bahay, bigla na lang niya akong guguluhin at tatakutin. Kahit sino po sa bahay na yon, sir, walang nakakaligtas doon sa batang yon, lalo na yung tiyahin ko. May time pa nga na muntik nang atakihin sa puso si tita nung isang beses. Nakita niya raw na may tumatakbo sa hagdan. Batang duguan at basang-basa ng tubig ang damit at katawan. Kwento pa sa amin ni tita na yung batang yon ay nanggaling sa CR. Umaakyat sa itaas tapos babalik ulit at hihinto raw sa gitna ng hagdanan. Wala naman kaming nabalitaan na may batang namatay o di kaya na aksidente sa bahay na nabili ng tiyahin ko. Wala ring makapagsabi kung sino yung batang yon na nagmumulto sa bahay. Hanggang sa dumaan na naman ang ilang araw at linggo. Nakalimutan na namin yung nangyari kay tita, pati na rin sa jowa ko. Back to normal na gawain po ulit. Isang umaga, yung pinsan kong babae na 2 years old na marunong pong umakyat ng hagdan ay inaalagaan ko habang wala pa yung tagabantay. Sinabihan ko siya na huwag umakyat sa hagdan at baka mahulog siya. Nagpaalam akong magbabanyo lang saglit kaya mag-behave siya. Tinatawag ko siya sa pangalan dahil nadidinig ko siyang tumatawa ng napakalakas. Kaming dalawa lang noon sa bahay kaya kinabahan ako at binilisan ang pag-ihi. Paglabas ko ng banyo, hinanap ko agad yung pinsan ko. Nasa may gitna na siya ng hagdanan. Pumapalakpak habang tumatawa na parang tuwang-tuwa. Sa itsura niya ay para siyang may kalaro na siya lang ang nakakakita. Natakot po ako noon, sir. Tinawag ko ulit yung pangalan niya at lumingon naman siya sa akin. Pero mas nakafocus po yung atensyon niya doon sa pangalawang baitang ng hagdan. Kinuha ko siya agad at lumabas kami ng bahay. Doon muna kami nagstay sa bahay ng kumare ni tita. Kinagabihan, naiwan ang tiyahin ko sa baba kasama yung pinsan kong bata. Nagpaalam ako magpapahinga ng maaga kasi masama yung pakiramdam ko. Nasa kwarto na ako noon at nakahiga, papikit na sana. Di pa naman ako inaantok. Bala ko lang ipahinga yung mga mata ko. Nagulat na lang ako nang sumigaw bigla yung tita ko at napamura ng malakas. Napabalikwas ako ng bangon at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Nasa itaas pa lang ako ng hagdan ay kitang-kita ko na si tita na natataranta. Nakahawak pa ang mga kamay sa dibdib. Kitang-kita raw niya na lumabas yung batang multo sa CR at umakyat sa hagdan. Pero huminto raw ito sa gitnang baitang habang naatingin sa kanya. Duguan pa rin at basa ang damit nito pati ang katawan. Maputla yung itsura ng bata
ayon sa tiyahin ko. Di na raw niya kinakaya yung pagpaparamdam yung batang yon. Di niya alam kung anong uunahin, kung yung pinsan kong nanonood ng TV o yung pag-inom ng tubig sa kusina dahil sa sobrang takot niya. Kinausap niya raw yung bata. Pinakiusapan na huwag siyang takutin at baka mamatay daw siya ng maaga. Muling pinabless yung bahay. At sa awa naman ng Diyos, di na basta-basta nagpapakita yung batang yon. Pero minsan, nagpaparamdam pa rin. Hello Sir Bob. Isa ako sa mga masugid yung tagapakinig. Tawagin niyo na lang akong JP, isang electrician dito sa may QC. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang na-experience ko nung minsan ay naka-encounter ako ng isang kuyog hangin kung tawagin sa lugar ng lola ko sa Isabela. Bali nagbakasyon ako dati doon dahil kailangan ng caretaker ng bahay ni na lola. Nasa ibang bansa kasi sila. Isinama ng isa kong tita. Swerteng may branch doon yung pinapasukan ko, kaya doon muna ako inassign sa Isabela. Maiinip kasi ako kung nasa bahay lang lagi. Sa mga hindi nakakaalam, ang kuyog hangin ay isang uri ng aswang na kayang gayahin ng anyo ng isang tao. Normal na tao lang kung titingnan, pero ang totoo, hindi yun ang tunay nitong anyo at takot ito sa salamin dahil kinatatakutan nito ang sariling refleksyon. Bali Sir Bob, may bagong lipat sa aming kapitbahay noon. Pangalanan na lang natin siyang Miss Chin. Ang ganda-ganda niya at sakto lang yung height. Kung titinan nga lang parang weird ng pagkatao niya kasi kakaiba kung makatingin. Pareho kami ng oras ng pagpasok at pag-uwi galing trabaho, kaya minsan ay nakakasabay ko siya. Minsan naman ay nauuna ako sa kanya and vice versa. Isang umaga, narinig kong nagsisigawan ang mga tao sa labas. Nung nakiusyoso ako, nalaman kong may pinatay daw nung nagdaang gabi. Di matukoy kung gawa ng tao o hayop kasi napaka-brutal ng pagkamatay ng biktima. Babae yon. Natagpuan sa gilid ng kalsada. Wakwak ang tiyan at puro dugo ang muka. Nawawala rin ang mga laman loob nito. Simula noon Sir Bob, kada umaga o hapon, nababalitaan na lang na may namatay sa iskanita o kanto sa lugar namin. Nakakatakot na nga, lalo't di alam kung sino ang pumapatay. At hindi rin yata ito nababalita sa radyo o TV. Ipinagbabawal na mabalita sa labas dahil malaki ang epekto nito sa Isabela. Rest day ko noon nang maisipan kong papuntahin ang mga katrabaho ko sa bahay para naman mag-bonding kami. Habang inaantay ko sila nung hapon na yon, napansin kong parang may kakaiba sa mga kinikilos ng kapitbahay kong si Miss Chin. Ilang beses ko na siyang nakikitang hating gabi kung umuwi. Kahit napapabalita noon na may serial killer na gumagala sa aming lugar, di pa rin siya umiiwas ng pag-uwi ng late. Nawala yung atensyon ko sa kanya. Nung sa wakas ay dumating na rin ang katrabaho ko. May nakaredy na rin akong pulutan at may dala naman silang inumin, kaya inumpisahan na namin. Habang nasa kalagitnaan kami ng pag-iinuman ay nakita ko ulit si Miss Chin na lumabas. Dahil nakaisip ako ng kapilyohan at epekto na rin ng alak, sinundan ko siya para alamin kung saan ba siya pupunta ng ganong oras. Mga 11:00 na yon ng gabi. Ang paalam ko sa mga katrabaho ko ay iihilang. Maingat ko siyang sinundan at sinikap na di makalikha ng ingay. Maya-maya pa, napansin kong nag-iba yung anyo niya na sobra kong ikinagulat, Sir Bob. Akalain mo naging kamukha niya yung isang matandang lalaki na tanod namin sa barangay at sinundan ang isang pulubi na naglalakad sa madilim na daan. Nagulat na lang ako kasi yung tanod na peke ay naging isang napakalaking halimaw na may mga pakpak. Tapos bigla nitong sinunggaban yung pulubi na nauwi sa pagkamatay nito. Wala akong nagawa para tulungan yung matanda kasi naunahan ako ng takot at pagkagulat. Sa sobrang kilabot ko nga, sir,
ay di ko na malayan na may lata pala doon at natapakan ko ng di sinasadya. Dahilan para mapalingon sa direksyon ko yung halimaw. Mabilis akong kumaripas ng takbo at pagdating sa amin, nagmamadali akong pumasok sa loob. Laking gulat naman ang mga kainuman ko noon kung bakit ganun yung itsura ko. Pawisan at parang nakakita ng multo. Dahil nga may mga tama na rin ng alak ay kinantsawan pa nila ako. San daw ba ako galing? Tawang-tawa pa yung tanggero habang inaabot sa akin yung inumin. Habang nilalagok ko yung tagay ko, nakita ko sa gilid ng mga mata ko si Miss Jean na atingin ng matalim sa akin. Kinaumagahan, balita ulit yung pagkamatay ng pulubi sa kanto. Paglabas ko ng bahay ay siya ring paglabas ni Miss Jean. Nagulat ako nung mabilis siyang lumapit sa akin at bumulong ng, "Mag-iingat ka. Baka ikaw na rin ang susunod." Nginitaan pa niya ako ng nakakaloko bago umalis. Bigla tuloy akong kinilabutan sa mga sinabi niya sa akin. Alam niya pala talaga na sinundan ko siya at nasaksihan ko yung ginawa niyang krimen. Kinagabihan, dumating yung katrabaho ko. Nagtaka ako kung bakit siya bumalik sa bahay, samantalang nagpaalam siya na luluwas ng Maynila. Tinanong ko siya kung bakit at di na ako nagpaligoy-ligoy pa. Dire-diretso yung pagpasok niya sa bahay at napansin kong blanko yung ekspresyon niya. Doon, bigla akong kinutuban ng masama dahil may kakaiba sa mga kilos niya. Bigla akong naalala si Miss Jean. Parang hindi siya yung katrabaho ko, kaya kinabahan ako noon at natakot. Inalok ko pa rin siya ng kape at biskwit, pero yun ang malaking pagkakamali ko. Kasi paglingon ko, nasa likuran ko na siya. Bigla niya akong sinakal. Halos hindi ako makahinga sa ginawa niyang pagsakal sa akin. Tapos, saka siya nagpalit ng anyo. Naging isang kuyog hangin at sinabing ako na ang susunod niyang biktima. Dagdag pa niya, sa boses na galit at malakas, masyado raw akong mausisa. Wag na rin daw akong magtaka kung paano niya nalaman yung ginawa ko. May kakayahan daw ang mga kuyog hangin na maamoy ang isang tao malayo man ito o malapit. Maya-maya, inalis niya yung mga kamay niya sa leeg ko. Akala ko makakatakas na ako, pero bigla niya akong ibinalibag malapit sa salamin. Mas lalo akong natakot nung nagalit siya dahil nakita niya yung sariling ekspresyon sa salamin, kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob para tumayo at akmang tatakas na sana. Nang bigla naman niyang nahablot yung isa kong paa. Nagpambuno kaming dalawa at di ko akalain na sobrang lakas niya. Halos mawalan ako ng hininga nung sinakal na naman niya ako. Sana pala raw, isinunod na niya ako doon sa matandang pulubi. Wala siyang ibang ginawa kundi ibalibag at pagsasakalin ako. Ramdam kong wala pa siyang balak na patayin ako at gusto niyang munang pahirapan ako. Halos maubusan na ako ng lakas sa pakikipaglaban sa kuyog hangin, Sir Bob. Sinubukan kong abutin yung salamin na medyo malapit sa akin, pero nahila na naman niya ako at ibinalibag sa isang sulok ng bahay. Akbang lalaslasin na niya yung dibdib ko. Nang sa hindi inaasahan, may nakapa akong salamin sa sahig. Mabilis ko yung dinampot at tinutok sa kuyog hangin. Inayos ko yung pwesto kahit pagod at hirap na ako para pumantay sa isang salamin na nasa likod ng halimaw. Unti-unti siyang lumapit sa akin at nagsabing mapapasama na rin ako sa mga napatay niya, kaya magpaalam na raw ako. Nasabi ko pa sa kanya na siguraduhin niyang mapapatay niya ako dahil baka siya pa yung unang mamatay sa aming dalawa. Sabay tapat ko sa kanya ng salamin. Panlabas lang pala yung kagandahan niya dahil ang totoo, isa siyang napakapangit at nakakatakot na halimaw. Nagsisisigaw ang kuyog hangin sa nakakarinding boses at kasabay nun ang pagkabasag ng mga salamin at ang mabilis na pag-alis ng halimaw. Simula nun ay hindi na nakita o bumalik pa si Miss Jean sa tinutuluyan niya. Wala nang halimaw doon sa lugar. Natigil na rin ang mga patayan. Sa tanang buhay ko, hindi ko inaasahang makaka-encounter ako ng aswang na akala ko ay naririnig ko lang sa mga kwento.
Magandang araw po, Sir Bob. Ako si Matt, tubong Masbate. Pero dito ako nag-i-stay ngayon sa Malabon. Ang kwentong ibabahagi ko ay yung naging karanasan ko sa isang lumang bahay sa Masbate. Malapit siya sa bahay ng isa sa mga kabarkada ko na pangalanan nating Joe. Noong mga panahon na yon, nagbabakasyon po ako sa Masbate. Madalas kaming tumatambay ng barkada kong si Joe doon sa nabanggit kong bahay kasi nga malapit lang sa kanila. Maraming nagsasabi at nagkukwento na mayroong itim na madre na nagpapakita doon kung sino man yung magtangkang tumingin o pumasok sa nasabing lumang bahay. Siyempre, hindi naman ako naniwala sa mga kwentong barbero lalo na taong 2000s na rin nung mga panahon na yon. Nabago lang yung paniniwala ko nung ako na mismo yung nakakita sa madring itim. Nung minsang inaantay ko si Joe sa kanila para tumambay at mag-inuman session na rin, napalingon ako doon sa lumang bahay nang di inaasahan. Nakita kong parang may nakasilip sa isa sa mga bintana para yung babaeng nakabelong itim. Dahil di naman kalayuan kina Joe yung bahay, naaninag kong naatitig sa akin yung babae. Bigla akong nilamig na ewan sa di malamang dahilan. Maya-maya, lumabas na rin si Joe kaya nawala na sa isip ko yung nakita ko doon sa lumang bahay. Inaya ko pa rin siya na pumunta doon para di niya mapansing nag-iba yung pakiramdam ko. Sabi ko pa sa kanya na doon na lang namin hintayin yung ibang kabarkada namin. Habang naghihintay kami, nagkwento si Joe tungkol sa lumang bahay. Sabi pa niya, haka-haka pa ng iba na nung mga panahon bago pa raw naging lumang bahay yon, nung nabili ng isang mayamang matanda ay naging bahay ampunan muna yon. Kaya meron daw madring nakaitim. Malapit daw ito sa mga bata at bukod doon, ubod daw ng ganda yung nasabing madre. Isang madaling araw daw, habang tulog ang lahat, itong madre lumbas ng kwarto para magpahangin. Walang kamalay-malay na may masamang mangyayari pala sa paglabas niyang yon. May nakaabang palang panganib dito habang naglalakad sa pasilyo ng bahay ampunan. May nakapasok palang masasamang loob at ito talaga yung pakay ng mga kalalakihang yon. Habang naglalakad daw yung madre, di nito napansin na may nakamasid na ng mga matang sabik na sabik at hayok na hayok dito. Hindi nakatiis ang isa sa mga kalalakihan. Gumawa na agad ng hakbang para maisagawa ang maitim na balak. Tinutukan daw nito ng patalim yung madre. Nagtangka itong sumigaw para humingi ng tulong nung biglang naglabasan yung ibang kalalakihan. Binantaan pa raw itong huwag mag-iingay, kung hindi ay madadamay ang mga bata. Wala na itong nagawa nang dalhin ito sa isang kwarto ng mga kalalakihan na yon. Doon nila isinagawa ang pangahalay. Paulit-ulit daw na binaboy ang pagkababae ng madre hanggang sa magsawa ang mga ito at umalis. Binantaan pa ulit yung madre na huwag magsusumbong kahit kanino. Sa sobrang pagmamahal daw ng madre sa mga bata, naging tikom ang bibig nito sa mga nangyari. Hanggang isang umaga, nakita na lang daw ng mga tao sa bahay ampunan na nakabitin ito at nakasuot ng itim na damit. May hawak pa raw ito sa kanyang kamay na isang sulat kung saan nakasaad doon yung nangyaring mamababoy sa kanya. Sobrang lupit daw ng nasa itaas at hinayaang mangyari yon. Inilahad din niya sa sulat na inilihim ng madre ang pangahalay dito ng mga di kilalang lalaki para maprotektahan ang mga bata sa ampunan. Pero babalikan daw nito yung kung sino man ang may gawa dito ng kahayupang yon. Ultimo raw huling lahi ng isa sa mga salarin ay babalikan nito at gagantihan. Nang matapos ang kwento ni Joe, ay may kirot at awa akong naramdaman para sa madre. Pero tumingin ako sa kaibigan ko ng seryoso at tinanong kung bakit alam niya yung kwento na yon. Naikwento raw kasi ng nanay niya sa kanya. Nagsisimula na kaming uminom nang mapalingon ulit ako sa loob ng lumang bahay. Sa terrace lang kasi kami tumatambay ni Joe. May natalaw akong isang bulto ng tao na parang naatitig ulit sa akin. Nakaramdam na naman ako ng kilabot gaya nung unang beses itong nagpakita. Pero nagulat ako nung mapansin kong kay Joe ito nakatingin. Lumilinaw na rin ang mukha nito dahil naglalakad papalapit sa amin.
masama ang pagkakatitig nito sa kaibigan ko. Nung si Joe na ang tatagay ay nagpaalam siyang iihi muna dahil punong na raw yung pantog niya. Lumipas ang ilang minuto at nagsisisigaw bigla si Joe kaya pinuntahan namin siya. Habang nasa CR kasi ay nagtatingan na yung iba naming mga barkada. Nakita naming may tinuturong lugar si Joe. Nung sundan namin yung tinuturo niya, nakita namin yung madring nakaitim. Tumatawa ito, tapos bigla na lang nawala. Natapos ang gabing iyon na kilabot ang hatid sa aming magbabarkada. Pumunta ako kina Joe kinabukasan. Sabi ng nanay niya, hindi pa raw lumalabas ng bahay ang kaibigan ko simula nung creepy experience namin sa lumang bahay. Palagi din daw niya napapanaginipan yung madring nakaitim sa di malamang dahilan. Yung tatay naman ni Joe, hindi naniniwala. Hindi raw totoo yung tungkol sa madre sa lumang bahay. Kwento-kwento lang daw yun, panakot sa mga bata. Dumaan pa ang ilang araw at palagi akong pumunta kina Joe para kumustahin ang lagay niya. Kung may pagbabago ba, miss ko na rin kasi siyang kakwentuhan at katambayan. Hanggang sa isang hapon, naisipan ko siyang puntahan. Nakita ko yung tatay niya sa mga kabarkada nito na nagiinuman. Narinig ko rin na pinag-uusapan ng mga ito yung madring nakaitim na baka raw totoong bumabalik ito para maningil. Tiimbagang na nagsalita yung tatay ni Joe. Nagalit sa mga kainuman at sinabing iba na lang daw ang pag-usapan. Hindi na raw babalik yung madre dahil matagal nang patay. Ako naman noon, Sir Bob, ay nagtaka sa mga narinig. Napansin kong lumabas si Joe kaya nawaglit sa isip ko yung tungkol sa mga nagiinuman. Nag-uusap kami ng kaibigan ko nang biglang magsigawan yung mga nagiinuman ng madring nakaitim. Pinakamalakas yung boses ng tatay ni Joe. Yung para bang takot na takot at hindi alam ang gagawin. Biglang sumigaw ito maya-maya sa tonong nakikiusap. Napatawarin na ang mga ito sa mga nagawang kasalanan sa madre. Nadala lang daw ng impluwensya ng alak at tawag ng laman. Pagkita namin, wala naman yung madring nakaitim na tinutukoy niya. Yung parang kumakausap lang siya sa hangin. Maya-maya pa ay para itong nasasakal at hinahawakan ng kanyang liig. Lumapit kami ni Joe sa tatay niya. Akala ko ay tutulungan niya ito, pero bigla itong nagsalita na yung tatay pala niya ang dahilan ng pagkamatay ng madring na ikwento ni nanay. Siya pala, 10 ng kanyang mga barkada ang may sala. Gulat na gulat din yung nanay ni Joe sa nalaman. Di namin namalayang andoon rin pala ito sa labas. Humingi ulit ng tawad yung ama ni Joe. Hindi raw sinasadya ng mga ito ang nangyari sa kanya. Habang nakahawak pa rin ito sa liig na parang nagpupumiglas dahil parang may sumasakal sa kanya. Sa di kalayuan, may nakita akong itim na figura na parang sa isang babae. Hindi malinaw yung itsura niya. Nakaharap ito sa gawin namin. Maya-maya pa ay bumagsak sa lupa ang tatay ni Joe. Ganon din ang nangyari sa mga kasamahan niya. Habol ang kanilang mga hininga. Kasabay noon ang pagkawala ng isang itim na figura. Pagkatapos noon, naisipan ng pamilya ni Joe na lumuwas sila ng Manila para doon manirahan. Para daw makalimutan ang masaklap at nakakapanghilakbot na pangyayaring yon. Hindi nagtagal ay natapos din yung kakaibang bakasyon ko at bumalik ng Manila. Hanggang dito na lang po, Sir Bob, ang kwento. Sana ay mabasa ninyo ito at ma-narrate sa inyong channel.